Narito ang mga balita sa araw na ito. Rocket attack ng Hezbollah, nakapatay ng 12. Israel. Namatay ang 12 katao dahil sa rocket attack sa isang football ground sa Israeli-occupied na Golan Heights kasama ng mga bata noong Sabado. Inakusahan ng mga otoridad ng Israel ang Hezbollah at nanumpa ng paghihiganti. Tumama ang rocket sa isang football pitch sa Maidal Shams, isang nayon ng Druze sa Israeli-occupied na Golan Heights na nakuha ng Israel mula sa Syria noong 1967. Hezbollah will pay a heavy price, the kind it has thus far not paid. Sabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa isang tawag sa telepono sa leader ng Druze community sa Israel ayon sa pahayag mula sa kanyang opisina. Itinanggi naman ng Hezbollah ang anumang responsibilidad sa pag-atake na siyang pinakamatindi sa Israel o sa mga teritoryong sinakop ng Israel mula nang magsimula ang hidwaan sa Gaza. Sa isang nakasulat na liham, inihayag ng Hezbollah, "The Islamic resistance has absolutely nothing to do with the incident and categorically denies all false allegations in this regard." At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Website ng Department of Energy, nahack. Nahack ang isang website ng Department of Energy na Government Energy Management Program ayon sa departamento nitong linggo. Tiniyak ng DOE sa publiko na nakatuon sila sa pagpapanatili ng seguridad sa kanilang system. Naglabas ang DOE ng pahayag na nahack ang website ng GEMP bandang alas 6 ng gabi noong Sabado dahilan upang pansamantalang mag-offline ang website. We immediately took the system offline and began closely coordinating with the Philippine National Computer Emergency Response Teams and the system developer to address the possible vulnerabilities of the website. Saad ng DOE. While we are exerting all efforts to restore the website to full operation at the soonest possible time, we are also implementing our strategies to make our systems more resilient. Dagdag pa nito. Matatandaang ito ang pinakahuli sa data breaches at defacement sa mga website at systems ng pamahalaan, kabilang dito ang isang pag-atake sa web-based systems ng Maritime Industry Authority noong Hunyo. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Bini Joanna, out sa KCON LA dahil sa health concerns. Inanunsyo ngayong linggo na hindi makakalahok si Joanna, ang leader ng Nations girl group na Bini, sa K-pop music festival KCON sa Los Angeles dahil sa mga health concerns. Ipinost ang balita sa mga official social media pages ng Bini. Due to anticipated health issues, Joanna will not be able to participate in KCON LA 2024. Saad sa pahayag. Rest assured that she is being monitored closely and recovering well. Dagdag pa nito. Nakatakdang makiisa ang Bini sa M Countdown pre-show sa Crypto.com Arena sa California. Bukod sa kanila, ang mga K-pop group na ENHYPEN at NMIXX ay magtatanghal din. Kamakailan lamang ay inilabas ng Bini ang kanilang pinakabagong kanta na Cherry on Top na ngayon ay may 13 million views sa YouTube. Heart, todo support sa LGBTQIA+. Proud na ibinahagi ng aktres at fashion icon na si Heart Evangelista sa kanyang Instagram story ang naging pagdalo niya bilang speaker para sa Pride event na Spread the Love Makati sa Makati City. Binigyan din ni Heart na suportado niya ang kahit anong klase at uri ng pagmamahal. Something that is very unique, a unique kind of spring that blossoms internally, and that is the sense of self. And we should celebrate it, and we should hear it. In this world, they say that love is intangible, but indeed, in this night, it has been made present because of all of you. So we shall celebrate it, and we shall champion it. Maraming salamat po. Thank you so much. Matatanda ang pinangunahan din ng bagong Pangulo ng Senate Spouses Foundation Incorporated ang pamamahagi ng mga relief goods para sa mga biktima ng bagyong Karina sa nasabing lungsod. Maraming netizens naman ang nagpakita ng suporta sa pagiging aktibo at exclusive ni Heart sa kanyang binitawang mensahe bilang speaker ng event. Ako si Jenny Rose Albason,
nag-uulat